Mr. Cranshaw, hindi ka ba nakukonsensya, Dad? Mga anak na walang ginawa kundi maglustay ng pera. Belen! Tara, kunin ito ng gasolina! Atoy! Tapusin mo na yan. Gusto ko na makilakap yung nanay ko. Ano? Patay na ba yan? Mercy. Mercy. Dad, Who's the father of your child? Si Miguel ba?
Boss! Boss! Diba? May bagong pasok. Hindi marunong magbigay galang yung ungas. Turo na leksyon. So, sino? Well then, I don't see any problem with that. Bukas na bukas din, pupunta tayo dun sa kakilala kong doktor. Ipapa-abort natin yan. End of story. No! No! Dad, this baby is your grandchild. Hindi ka ba nakukonsensya, Dad? Sa sinasabi mo? I'm keeping the baby. You will never make decisions in this house. You hear me? I won't let that baby ruin our relationship with Aguirres. Ngayon pa, nasulido na ang business partnership namin. Pero Dad, please, huwag mo idamay ang anak ko. Ako na lang ang parusahan mo. Please spare my child. Listen. Pakasalan mo si Miguel. And I'll spare your child. Sila nga pala ang mga magulang ko. Si Don Julio, si Dona Lilia Balmores. Sila rin ang dahilan kung bakit ako nagsumikap na kumuha ng abogasiya. At sila rin ang dahilan kung bakit nandito ako sa kinalalagyan ko ngayon. Alam mo, attorney, habang buhay kong dadalhin sa puso ko yung pagmamahal na pinakita nila sa akin. Maswerte sila sa'yo, Judge. May mga anak kasi na tinatakwil ng mga magulang dahil puro bisyo, barkada. Mga anak na walang ginawa kundi maglustay ng pera. Alam mo kung anong tawag doon, Judge? Basura. Alam mo, tama yung sinabi mo, attorney. Yung mga ganyang klaseng anak talaga. Mga walang ginawa kundi lasunin ang isipan ng kanilang mga magulang. Walang ibang ginawa kundi ipamigay sa iba yung kayamanang ipinundar ng mga magulang nila. Judge, kung okay lang. Ilan kayo magkakapatid? Well, katulad mo, attorney, nag-iisang anak lang din ako. Pero, merong mga nagkiklaim na anak din sila. Pero siyempre, hindi sila ubra sa akin. Sigurado ako na sa kulungan na sila. Nakabawan na sila sa lupa. No. Don't get me wrong. Hindi ko sila pinapatay. Namatay sila sa aksidente. So sad. Nakakawa. Strawberry. Upo ka. Salamat at dumating ka. In-order ko na pala yung favorite drink ko. Baka akala mong napatawad na kita. Bigla ka na lang umalis, hindi ka man na nagparamdam. Matino ka naman pala, akala ko na tuluyan ka na. Pasensya ka na. Hindi ako nakapagpaalam sa'yo. Ginagawa mo dito. Alam mo, man delikado yung buhay mo. Gusto ka talaga kausapin. Tungkol saan? Tungkol sa sitwasyon mo.
All of a sudden, bigla ka na naman naging concern sa sitwasyon ko. Hindi mo nga inalam kung ano nangyari sa akin sa law firm. Alam mo bang buntis ako noon? May anak tayo. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Nasaan siya? Pwede mo ba siya makilala? Wala siyang guluhin, Rudy. Gusto ko siyang lumaki ng maayos at masaya. Hindi naman ang pangarap pa sa'yo eh. Yung magkaroon ka ng tahimik at masaya na buhay. Rudy, nangako ka sa akin noon. Nasabay tayong aalis kay Judge. Anong ginawa mo? Iniwan mo ko sa ere. Lumayo ako nun para hindi ka madamay sa akin. Sa kahihiyan ko. Sana naman maunawaan mo yun. Gusto mo magkabalikan tayo? Umalis ka na doon. May oras pa. Hindi na ako makakaalis to. Gustuhin ko man, hindi na ako makakalaya kay Judge. Makakalaya ka. Kung tutulungan mo akong pabagsakin si Balmores. Man, Ibigay mo sa akin mga fights. Kailangan ko yun para pag tumistigo ako sa korte, malakas sa ebidensya kung laban sa kay Judge. Yung ebidensya na yun, ang paraan para magkasama na ulit tayo. Tayo ng anak natin. sige. Maraming salamat. Bumalik ka dito next week. Ibibigay ko sa'yo lahat ng kailangan mo. Salamat. Salamat. Mahal na mahal kita, Strawberry. Pangako. Magsasama tayo. Kasama ang anak natin.